at kami ng grupo at narito kami ngayon upang iulat sa inyo tungkol sa kasaysayan ng isa't isa. Noong 1900 po, si Michael Timothy ang naglathala ng designs na koleksyon ng kanyang saloobin at karanasan. Sumunod naman sa taong 1507, si Francisco Bacon na nagsimula ng salaysay na puno ng buhay at ideya at siya ay tinagurian bilang ama ng salaysay sa Ingles. Kasunod nito, sa taong 1700, sumunod sina Sir Thomas Isaac Walton na naglumbag ng salaysay na The Complete Angler, si Sir Thomas Brown na naglathala o naglumbag ng Religion Medici at John Ryder sa An Essay of a Dramatic Poet. Kasunod naman nito sa taong 1000 ay umusbong ang salaysay ni Richard Steele, Joseph Addison at ni Samuel Johnson. So, magandang hapon sa lahat. Ako po sa individual kung saan magpapatuloy sa pagtatalagay ng kasaysayan ng salaysay. So, sa taon na 1900, lumapaklupak sa salaysay sa lipunan at panreliyon. Noon kasi ay mas marami ang pagsasabang pangpalitan, ngunit sa taong 1900 ay mas lumaganap ang lipunan pangpalitan kabilang na sila John Ruskin at Mateo Arnold. So, sa panahon namin ng Parsha, muli sumikat sa 17th siglo, sa ganitong panahon ng Balitigan ng Frances, sa tulong ni Francis Prescott at Voltaire sa utusang at umusbong sa ika-19th na siglo. Magandang pangkiling lahat. Sunod naman ay ang Estados Unidos. Nakilala dito sina Washington Irving. Ang kanilang libro ay Sketchbook noong 1819 at kasama niya si Ralph Waldo Emerson, John Burroughs, at Edgar Allan Poe. Hindi lamang makakakuling institusyon ang kanilang salaysay. Sa Pilipinas naman ay kay Jose Rizal nagsimula ang salaysay. Ang kanyang libro ay The Indolence of the Filipino People at kay Marcelo del Pilar. At mga iba pang propagandista tulad ni na Graciano Lopez at Apolinario Mabini. Yun lang.